Hello, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito. Saan man kayo naroroon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Alright, sa mga hindi na po kakilala pa sa akin, sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong tinatalakay o natalakay sa ating mga video, huwag po niyong maituring na isang legal opinion, bagkos consider our discussion for information and academic purposes only dahil wala naman po tayong individualized na pagbibigay po sa inyo ng payo. Okay? Ang ating pong payo ay base lang po sa mga general information na ating may bigay sa inyo base sa ating pagkaunawa at pagkaalam sa ating batas. Okay. So, sa mga baguhan pa lang, no, ay paki-subscribe and share and like naman po ang ating channel upang sa ganon ay masali naman po ang ating mga videos, no, sa ng algorithm ng YouTube upang sa ganon ay marami pong makakapag-share sa ating mga pinag-usapan. Kasi po, ang isa po sa layunin natin ay maipakalat po natin ang kaalaman, ma-spread out po natin ang legal na kaalaman o information sa ating mga kababayan, saan man po kayo naroroon, no? Kasi po ang paniniwala po kasi natin, a well-informed citizenry, lalo na pagdating po sa larangan ng batas, no, ay makapag-contribute po ng harmonious relationship sa ating kapwa, no, sa ating sarili, no, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan, no? Kasi alam po natin, maging aware po tayo sa ating rights, duties, and responsibilities or obligation natin, no? Sa ating community. Kaya pag alam natin yun, siyempre, i-observe po natin yung batas. At pag tayo po nag-observe ng batas, ay hindi po tayo magkaroon ng conflict with the law at magiging maayos po at matiwasay ang ating buhay. Alright? So, by the way, bago tayo magpatuloy, no? O sa mga baguhan pa lang ha, meron po akong i-promote na libro, no? Ang inyong pong lingkod ay siyang may akda po nito, no? Ito po ay legal handbook, no? A daily law companion for all. So, ito po ay available ngayon sa Central Bookstore, no? Maaari po ninyong puntahan yung kanilang website, no? Sa www.central.ph.com, no? Kung hindi ako nagkamali. Okay, let me check. Ulitin ko po, no? www.central.com.ph. Okay, sa website po nila. Meron po silang pag-order po kayo, no? Ay meron po silang free delivery po, no, within the Philippines. Okay? This is intended for kahit sino man po, no? Not necessarily lawyer, no? Sino man, ordinary na tao. Of course, pwede rin ito sa mga abogado for your reference, no? Ito po ay compilation ng selective laws, no, na ordinarily ma-encounter po natin sa atin, no? Practically, yung mga pinag-uusapan po natin dito sa ating channel, no, mostly po may kinalaman po sa contents ng librong ito, no. Ito may kinalaman sa family law, property law, no, mana, no, at ganun din sa labor laws natin, mga social legislation tungkol sa lupa, sa titulo, sa tax declaration certificate, sa land reform, at iba pong mga batas, no, na may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay na may encounter natin bilang isang ordinaryong mamamayan o bilang isang empleyado o negosyante, no? At ito po, kung mayroon kayong kopya nito, ay very handy po ito, no, sa inyong bahay o sa inyong workplace. Okay? So ito po sa Central Bookstore po siya. Ngayon, another po na i-promote po natin na libro, ito na po para sa mga lawyers. Okay? Ito po ay tinatawag nating CIPRA, no? Ito yung Code of Professional Responsibilities and Accountabilities ng mga abogado. Ito po ay bagong
aprobado lang po yung SIPRA natin ng Supreme Court recently. At ito po ay kahit paano ay mapagbigay po sa atin ng reference, no, immediate reference tungkol sa usaping SIPRA. Ito po ay for lawyers, no? At kung sino man, of course, na mayroong gustong malaman din out of curiosity kung ano ba yung tinatawag na SIPRA, okay? So ito po, ganun din, this is available doon po sa Central Bookstore, no? Sa kanilang website, okay? At meron din po daw silang free delivery nationwide dito sa Pilipinas. Meron din silang mga branches sa Metro Manila, sa Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila at sa Mandaluyong, okay? So, kung interesado po kayo, itong 2 libro po ito, kalalaunch lang po natin ito nung May 24, no? Kailan lang po, no? So, kung interesado po kayo, feel free to mag-order po kayo. Okay? Salamat, ha? Salamat at nagpromo po tayo. Okay. Ang ating pong bigyan daan sa usapin natin, no? Ay tungkol sa sulat natin, no? Itago natin yan sa pangalan na si RC. Sabi niya, napanood ko po ang video at gusto ko sanang ikonsulta sa inyo ang problema ko. May nabili akong lupa malapit sa isang eskwelahan, sabi niya. Malinis ang mga papeles, no? At ang title nito, at yearly nagbabayad ako ng tax declaration, ng tax, sabi niya. Ngayon, may balak daw siyang patayuan na ng building, no? Ngayon, nalaman daw niya, nakipag-ugnayan sa kanya yung isang engineer ng eskwelahan na kung saan sinasabi sa kanya na, teka muna, hindi ka pwede magpatayo dyan kasi meron kaming usapan na ng dating may-ari dyan. At saka yung school na hindi pwedeng patayuan yan dahil may agreement sila at magkaroon daw ng may swapping agreement sila, no? Instead na sa lupang yan, ay bibigyan yung may-ari ng ibang property. Parang magkaroon ng deed of exchange sila. So, ito ngayon ang bumabalabag, no? Magababag, kay RC. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Sabi niya. So, sana ay mabigyan daw siya ng kaakibat na impormasyon hinggil dito. Okay. Una sa lahat, RC, kung hindi naman naka-register sa Register of Deeds yung usapan, yung deed of exchange o agreement between yung former owner na binilhan mo at saka yung eskwelahan, ay hindi po kayo bound dyan. Yung third party is not bound for that agreement. That agreement will only be binding between yung sinasabi mong may-ari ng eskwelahan at saka yung dating may-ari. Bakit? Hindi kasi po yan naka-register, hindi naka-annotate sa inyong titulo. Therefore, it is not binding to the whole world or sa sino man, no, sa mga third parties. So, wala po silang karapatan para pigilin kayo dyan sa inyong gagawing project. Okay? So, kung mayroon silang agreement, ay dapat, ang habulin nung eskwelahan ay yung dating may-ari at hindi kayo. Okay? So, maliwanag na nasa tama kayo, no? So, you could now start i-process po ninyo yung inyong mga application sa building permit. Kasi kung wala kayong building permit, ay bukod pa sa ay hindi kayo may bibigyan talaga ng permit para magpatayo ng struktura at maaaring mag-o-oppose din yung yung eskwelahan na yan, no, na sinasabi mo. Pero dahil hindi naman nakarehistro yung kanilang agreement, no, with this school sa Register of Deeds, you are not bound by it. Okay? So, tulad ng sinasabi natin, no, lamang na kayo pag may alam sa batas. Ganon din yun, no? O payo natin sa ating mga kababayan, no? Pag kayo ay nasa ganitong situation, no? Always remember, na? Always, katulad yan, bago kayo bumili ng property, ay by see to it, no? Na inyong na kilatis muna yung titulo nito, yung property.
At kung wala namang nakalagay doon, hindi naman nakasanla, walang adverse claim, walang kaso, walang lispendence, no? Walang lanes or annotation, no? Ay ibig sabihin niyan ay hindi po kayo magkakaroon ng problema, no, sa lupa, no? And so far as yung integridad ng titulo, no, is concerned. Okay? So I hope maliwanag po 'yon, no? Okay. So ulit natin, no, sa mga hindi pa sa bagong pasok pa lang, no, ay paki-ano naman po, no, paki-subscribe, at hindi pa nag-subscribe, at paki-click naman po yung share and like buttons po natin at saka yung notification bell upang sa ganon ay kung mayroon tayong update, no, sa ating mga videos ay may ma-inform po kayo beforehand para wala po kayong mamimiss, no. Tulad ng sabi natin, lamang na ang may alam sa batas at makiusap po, no. Alam ba ninyo na karamihan po sa ating mga viewers po natin diyan sa North America, that includes of course USA at saka sa Canada at saka sa Europe po, no, ay napakakonti po nakakaalam din ng ating channel. At napakarami po nating mga kababayan diyan at natitiyak po natin na ang mga pinag-uusapan po natin sa ating channel ay meron din silang malaking interest, no, dito kasi kahit na sila ay ng ibang bansa na ay hindi natin mapagkailan na mayroon pa rin silang mga ties dito sa Pilipinas, no. They could own some properties, may relatives sila, may issue sila doon sa mana o sa kanilang kasal dito sa Pilipinas, no. Kung ano man pong kung mayroon silang kamag-anak dito, no, mayroong mga issues or problems sa kanilang pamilya. Of course, lahat po yan kasi nakaangkla po yan sa ating mga batas. Kaya mahalaga po na alam natin ang batas. At diyan, kung sino man nakakapunod ngayon, lalo na dyan sa North America, no, USA, sa Canada, at saka sa Europe, paki-share lang po ang ating videos sa inyong kaibigan, kamag-anak, no, at kakilala dyan sa inyong lugar sa abroad at dito na rin sa Pilipinas upang sa ganon ang napag-usapan natin ay makikinabang din po sila. Maring sa ngayon, maring baliwala sa kanila o sa inyo itong pinapanood natin, pero darating pong araw na yung pinag-usapan natin sa ating mga videos ay maalala po ninyo, ito'y napag-usapan natin sa Batas Pinoy at dapat pala ito ang ating gagawin. Okay? At properly guided man po kayo. Alright? So hanggang dito na lamang tayo at maraming pong salamat sa inyong pagtangkilit at harinawa, no? Sa mga oras nito ay kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. And see you again in the next video po natin. Maraming salamat.